Nakatayo si Manang Rosa sa harap ng isang brand new Toyota Vios. Ang kamay ay nanginginig habang hawak ang susi. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Kanina lang sinabi ni Boss Manny na may ipapakita sa kanya. Akala niya ay isang bagong assignment o baka kailangan siyang magsalita tungkol sa trabaho. Pero hindi. Ito isang kotse. Para sa kanya. Manang, para sa iyo yan, sabi ni Manny Pacquiao ngumingiti, ngunit may luha na sa mga mata. Salamat sa 30 taon mo sa pamilya namin. Tumingin si Manang Rosa sa kanya, sa kotse, pagkatapos bumalik kay Manny, at sa sandaling iyon, bumagsak ang tuhod niya. Sumigaw siya ng malakas, umiyak na parang bata. Hindi dahil sa kotse, kundi dahil sa katotohanan kahit papaano nakita siya, kahit papaano naalala siya, kahit papaano na-appreciate siya, at sa sandaling iyon, na-realize ni Manny, minsan ang simpleng gawa ng pagkilala ay mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong pera sa mundo. Si Rosa Mendoza, o mas kilala bilang Manang Rosa, ay 53 taong gulang, payat ang katawan. Puting-puti na ang buhok, ngunit malakas pa rin ang loob. 30 taon na siyang nagtatrabaho sa pamilya Pacquiao. Simula pa noong si Manny ay isang batang boksingero na walang pangalan, walang pera, walang kinabukasan. Naaalala pa niya ang unang araw niya sa bahay nila. Isang maliit na apartment sa General Santos City, madilim masikip pero puno ng pag-asa. Si Manny noon ay 15 taong gulang, payat, gutom ngunit determinado. Ang kanyang ina, si Aling Dionisia, ay desperado ng maghanap ng tulong. Rosa, sabi ni Aling Dionisia noon, ang boses ay halos umaamo. Wala akong maipapasahod sa iyo ng malaki, pero kung pwede lang natulungan mo kami, kahit pagkain lang, kahit konti lang, sapat na. Tumingin si Rosa sa pamilya, sa batang si Manny na nakaupo sa sulok, naghihintay ng ulam. Sa mga kapatid niya na payat din, gutom din, sa inang umiiyak dahil wala nang maibigay. At sa sandaling iyon, gumawa siya ng desisyon na babaguhin ang buong buhay niya. Tutulong po ako, sabi ni Rosa, kahit ano paman, at tumulong nga siya. Ang mga taon ng paghihirap, ang mga unang taon ay hindi madali. Walang sapat na pagkain, walang maayos na tubig, walang kuryente minsan. Pero si Rosa hindi umalis, hindi nagreklamo. Kahit minsan, nahihiya na siyang magtanong ng sahod kasi alam niyang wala rin naman. Manang, sorry, sabi ni Aling Dionisia isang buwan. Wala pa akong maibabayad sa iyo ngayong linggo. Kulang pa ang kinita namin. Okay lang po, Aling Di, sagot ni Rosa, ngumingiti kahit gutom din siya. Babayaran niyo na lang po ako pag meron na. Pero kahit wala siyang natatanggap na sahod ng maayos, nanatili siya. Dahil nakita niya ang puso ng pamilya, nakita niya ang pagmamahal nila sa isa't isa, nakita niya ang determinasyon ni Manny na umangat sa buhay, at naging parte na siya ng pamilyang iyon. Noong sumali si Manny sa boxing, lalo pang lumala ang sitwasyon. May mga buwan na walang laban, kaya walang kita. May mga buwan na talo, kaya walang premyo. May mga buwan na injured, kaya hindi makapagtrabaho. Pero si Rosa, nandoon pa rin. Nag-aalaga siya kay Manny pagkatapos ng training. Nagluluto siya kahit konti lang ang resources. Naglalaba, naglilinis, nag-aasikaso ng lahat. Manang, pagod ka na ba? Tanong ni Manny isang gabi, pagkatapos ng mahigpit na training. Hindi naman, Manny, sagot ni Rosa. Kaya ko pa. Pero Manang, sobrang tagal mo nang tumutulong sa amin. Hindi ba, napapagod ka na? Tumingin si Rosa sa kanya, sa batang lalaking ito na halos anak na niya. Oo, pagod na pagod ako, amin niya. Pero hindi ibig sabihin na susuko ako. Kasi mahal kita, mahal ko kayo. At alam kong darating din ang araw ninyo. At tumingin si Manny sa kanya, ang mga matay namumuunan ng luha. Manang, pangako ko pag umasenso ako, unahin kita. Ngumiti si Rosa. Huwag ka nang mag-alala sa akin. Unahin mo lang ang pangarap mo. Pero sa loob-loob ni Rosa, umaasa pa rin siya. Umaasa na balang araw makikita rin siya. Makikita rin ang sakripisyo niya, ang pag-angat ng pamilya pagkatapos ng ilang taon, umasenso na si Manny. Nanalo siya ng mga laban, naging kilala, naging kampiyon, at unti-unti lumaki ang kanilang bahay. Lumaki ang kita, lumaki ang buhay. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi nagbago. Si Manang Rosa. Nandoon pa rin siya, naglilinis pa rin, nagluluto pa rin, nag-aalaga pa rin. Manang, kumuha ka na ng assistant, sabi ni Jinky, ang asawa ni Manny, isang araw. Ang laki na ng bahay. Hindi mo na kaya mag-isa. Kaya ko pa, Ma'am Jinky, sagot ni Rosa. Sanay na ako.
Pero Manang, may edad ka na. Dapat magpahinga ka na. Magpapahinga na lang ako pag wala na akong lakas, biro ni Rosa, pero totoo ang ibig sabihin niya at patuloy siyang nagtrabaho. Kahit masakit na ang likod, kahit nanghihina na ang tuhod. Kahit nahihirapan na, Dahil para sa kanya, ang pamilya Pacquiao ay hindi lang employer, pamilya na niya sila. Ngunit sa loob ng 30 taon, may mga bagay rin na kinikimkim si Rosa. Mga lungkot, mga sakripisyo, mga pangarap na hindi niya nakamit dahil nagpursigi siyang maglingkod. Hindi siya nag-asawa dahil walang oras, walang pagkakataon. Hindi siya nagkaroon ng sariling anak dahil ang mga anak ni Manny, sina Jimwell, Michael, Mary, Queen Elizabeth at Israel, sila na ang naging anak niya. Hindi siya nakapag-ipon para sa sarili dahil lahat ng sahod niya, ipinapadala niya sa mga kapatid niya sa probinsya para makatapos ng pag-aaral, para may pagkain at minsan, sa gabi, habang mag-isa sa kwarto umiiyak si Rosa, hindi dahil galit siya, kundi dahil pagod na siya. Pero kinabukasan bumabangon pa rin siya, ngumingiti pa rin siya, nagpapatuloy pa rin siya, dahil iyon ang ginagawa ng tunay na pagmamahal. Walang reklamo, walang hinihinging kapalit, walang kondisyon. Ang pagtanda at pagod ngayong taon, nagsimula nang lumakas ang sakit ni Manang Rosa. Ang arthritis sa kanyang mga kamay, ang high blood pressure, ang diabetes, pero ayaw niyang magpatingin. Manang, pumunta ka sa doktor, utos ni Manny. Okay lang ako, boss, sagot niya. Malakas pa ako. Manang, seryoso ako. Kailangan mong magpatingin. Boss, wag na po kayong mag-alala. Malakas pa rin po ako. Pero alam ni Manny na hindi totoo. Nakikita niya kung paano nahihirapan si Rosa sa paglalakad, kung paano niya hinahawakan ang likod pagkatapos maglinis, kung paano niya pinipigilan ang pag-iyak tuwing sumasakit ang katawan. At sa sandaling iyon, na-realize ni Manny, 30 taon na siyang naaalagaan. Pero kailan ba niya naalagaan si Rosa? Kaya gumawa siya ng desisyon, isang desisyon na babaguhin ang buhay ni Rosa para sa habang buhay. Isang umaga, tinawag ni Manny si Rosa. Manang, may ipapakita ako sa'yo, sabi niya. Ang boses ay kinakabahan. Ano po yun, boss? Halika lang, samahan mo ako. Lumabas sila ng bahay. At doon, sa harap ng gate may nakaparadang kotse. Isang brand new Toyota Vios. Kulay puti, kintab-kintab, nakabukas ang pinto. Manang, sabi ni Manny. Lumapit siya, inabot ang susi. Para sa'yo ito. Natigilan si Rosa, hindi siya makagalaw. Boss, ano po ang ibig ninyong sabihin? Manang Rosa, sabi ni Manny, ang boses ay puno ng emosyon. 30 taon kang nag-alaga sa pamilya ko. 30 taon kang naglingkod ng walang reklamo, walang hinihinging kapalit. At sa loob ng 30 taon na iyon, hindi ko man lang nagtanong kung ano ang pangarap mo. Hindi ko man lang tinanong kung ano ang kailangan mo. Tumulo ang luha ni Rosa. At alam kong hindi sapat ang kotse na ito para sa lahat ng ginawa mo. Pero gusto ko lang ipakita sa'yo na nakita kita, na importante ka, na parte ka ng pamilya, at na mahal ka namin. At sa sandaling iyon, bumagsak ang tuhod ni Rosa. Umiyak siya ng malakas, sigaw na sigaw, parang lahat ng pagod, lahat ng sakit, lahat ng lungkot sa loob ng 30 taon ay lumabas sa isang iyak. At si Manny, lumapit, yumuko, yumakap sa kanya, umiiyak din. Salamat, Manang. Salamat sa lahat. At sa sandaling iyon, na-realize ni Rosa, lahat ng sakripisyo, lahat ng pagod, lahat ng luha, sulit lahat. Dahil sa wakas, nakita siya, at iyon na ang sapat. 3 buwan bago ang araw na iyon, nag-usap sina Manny at Jinky sa kanilang kwarto. Gabi na, tahimik na ang bahay, natutulog na ang mga bata. Love, sabi ni Jinky, ang boses ay may seryoso. Nakita mo ba si Manang Rosa kanina? Nakita ko, sagot ni Manny. Bakit? Nahirapan siyang umakyat ng hagdan. Halos hindi niya makarga ang basket ng labada. At kanina nakita ko siyang umiyak sa kusina. Natigilan si Manny. Umiyak? Bakit? Hindi ko alam. Pero alam kong may mali. Alam kong pagod na siya. Sumandal si Manny sa headboard, ang isipan ay gumugulo. 30 taon na siyang kasama natin, Jinky. 30 taon. At ano ba ang naibigay natin sa kanya? Binibigyan natin siya ng sahod. Hindi lang pera ang kailangan niya, putol ni Manny. Kailangan niya ng recognition, appreciation, ng pagkilala sa lahat ng ginawa niya. Ano ba ang balak mo? Tumingin si Manny sa asawa niya. Gusto kong bigyan siya ng something special. Something na magpapakita sa kanya na nakikita natin siya, na importante siya, tulad ng ano. Hindi ko pa alam.
Pero hahanap ako ng paraan. Kinabukasan, nagsimula si Manny na mag-research. Tinanong niya ang mga anak niya. Jimuel, ano sa tingin mo ang kailangan ni Manang Rosa? Nag-isip si Jimuel. Siguro po pahinga. Mary, ikaw? Baka po bakasyon? Queen Elizabeth? Siguro po, masarap na pagkain. Tumango si Manny. Pero alam niyang hindi iyon sapat. Kailangan ng mas malalim, mas meaningful. Kaya kinausap niya si Aling Dionysia, ang kanyang ina. Ma, ano sa tingin mo ang kailangan ni Manang Rosa? Tumingin sa kanya si Aling Dionysia. Ang mga matay mapagmuni. Anak, alam mo si Rosa hindi siya humingi ng kahit ano sa loob ng 30 taon. Pero alam ko kung ano ang pangarap niya. Ano po? Gusto niyang umuwi sa probinsya. Gusto niyang makita ang mga kapatid niya. Gusto niyang mag-retire ng maayos. Gusto niyang magkaroon ng sariling bahay. Pero hindi niya kaya kasi lahat ng pera niya, ipinapadala niya sa iba. Natigilan si Manny. So wala siyang naipon? Wala, anak. Lahat binibigay niya. At sa sandaling yon nasaktan si Manny. Paano nangyari ito? Paano niya hinayaang mangyari ito? Ma, sabi niya, determinado na. Tutulungan ko siya. Gagawan ko siya ng paraan. Ang paghahanap ng solusyon si Manny ay hindi tumitigil hanggang sa makita niya ang tamang regalo. Nag-meeting siya sa mga financial advisors, sa mga real estate agents, sa lahat ng pwedeng makatulong. Sir Manny, sabi ng isang financial advisor, kung gusto ninyo talagang tulungan si Manang Rosa, kailangan ninyong isipin kung ano ang makakatulong sa kanya in the long run. Hindi lang one-time gift, kailangan sustainable. Ano ang suggestion mo? Siguro po retirement fund. O kaya investment. O kaya property. Nag-isip si Manny. Property, ibig sabihin bahay? Opo. Para kahit mag-retire na siya, may titirahan pa rin siya. Secured. Okay, gawin natin yan. Pero pagkatapos ng meeting, naisip ni Manny, bahay lang ba? Parang kulang. Kailangan ng something more immediate. Something na makikita niya kaagad. Something na magpapakita ng appreciation. At biglang pumasok sa isip niya, kotse. Bakit kotse? Minsan naalala ni Manny ang isang usapan nila ni Manang Rosa, mga 5 taon na ang nakalipas. Noon nagbe-grocery sila at napansin niya na nahihirapan si Rosa magdala ng maraming bags. Sumakay sila ng jeep pa uwi at doon nasaksihan niya kung gaano kahirap ang buhay ng walang sariling sasakyan. Manang, pagod ka ba? Tanong ni Manny noon. Medyo boss pero okay lang. Gusto mo bang magkaroon ng kotse? Natawa si Rosa. Ako po, kotse? Boss, hindi ako marunong magmaneho. Pwede kang matuto. Boss, wala akong pera para sa ganyan. Tsaka para kanino? Ako lang naman mag-isa. Pero kung meron ka, mas madali ang buhay mo, di ba? Hindi ka na mahihirapan mag-commute. Hindi ka na mapapagod magdala ng mabigat. Ngumiti si Rosa pero may lungkot sa ngiti. Oo nga po, boss. Pero pangarap na lang po yun. Hindi ko naman po kaya. At sa sandaling iyon, nangako si Manny sa sarili niya. Balang araw bibilhan ko siya ng kotse. Pero nalimutan niya dahil sa dami ng trabaho, ng laban, ng responsibilities hanggang ngayon. At ngayong naaalala na niya, nagdesisyon siya, ito na ang oras. Ang pagbili ng kotse pumunta si Manny sa Toyota dealership kasama si Jinky. Good morning, Sir Manny. Bungad ng sales agent, tuwang-tuwa. Anong may tutulong ko po sa inyo? Gusto ko bumili ng kotse, sabi ni Manny, para sa isang special person. Anong klaseng kotse po ang hanap ninyo? Something reliable. Something simple. Something na hindi masyadong fancy, pero matibay. Para sa isang taong deserve ng best. Nagtour sila sa showroom, tiningnan ang iba't ibang models. Pero nang makita ni Manny ang Toyota Vios, natigilan siya. Ito, sabi niya. Perfect ito. Sir, sigurado po kayo? Tanong ng agent. May mas mataas pa po kaming models. Hindi, ito na. Simple, reliable, matibay. Perfect para sa kanya. At bumili nga siya cash, walang utang, walang installment. Pero bago niya i-surprise si Rosa, may ginawa pa siyang isa. Nag-hire siya ng driving instructor. I want you to teach Manang Rosa how to drive, sabi ni Manny sa instructor. She's 53 years old, walang experience. Pero alam kong kaya niya. Kailangan lang ng patient instructor. Sir, kaya po namin yan, sagot ng instructor. Turuan namin siya ng maayos. Good. Kasi importante siya sa akin. At gusto kong matutunan niya para magamit niya ang kotse. At nag-start na nga ang training, secretly, para hindi malam ni Rosa. Ang reaksyon ng mga tao pero hindi lahat ay suportado sa ideya ni Manny. May mga taong nagsabi, Manny, ang mahal naman yan.
Kotse? Para sa kasambahay? Sobra naman yata yon. Pwede namang bonus na lang. Baka mas spoil pa yan. Baka mag-expect ng mas marami. Pero si Manny hindi nakinig. Dahil alam niya ang totoo. Alam niya ang sakripisyo ni Rosa. Alam niya ang halaga niya. Mga kaibigan, sabi niya sa kanila, hindi ninyo alam ang ginawa ni Manang Rosa para sa pamilya ko. 30 taon niyang inuuna kami kaysa sa sarili niya. 30 taon niyang iniwan ang mga pangarap niya para alagaan kami. Kung may deserving man na makatanggap ng kotse, siya yon. At tumahimik ang lahat. Dahil alam nilang tama si Manny. Ang araw ng sorpresa dumating ang araw. Kinakabahan si Manny. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Rosa? Matutuwa ba? Maiyak ba o baka hindi niya tatanggapin? Love, relax, sabi ni Jinky. Matutuwa yan. Sigurado ako. Pero paano kung isipin niyang sobra na? Paano kung ayaw niyang tanggapin? Tanggapin niya yan. Kasi mahal ka niya. At alam niyang galing sa puso mo. Huminga ng malalim si Manny. Sana nga, at tinawag na niya si Rosa. Lumabas sila ng bahay. At nakita niya ang reaksyon. Ang pagkabigla, ang pagkalito, ang pagka-emosyonal. At nang ibigay na niya ang susi at sabihin ang dahilan, doon na sumabog ang emosyon ni Rosa, umiiyak, sumisigaw, nanginginig at yumakap sa kanya ng mahigpit, umiiyak sa dibdib niya, paulit-ulit na nagsasabi ng salamat, boss, salamat po talaga. At si Manny umiiyak din dahil sa sandaling iyon, na-realize niya ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera. Nasusukat ito sa bilang ng taong minamahal ka, ng taong nagsakripisyo para sa iyo. At si Manang Rosa, ang pinakamayaman na tao sa mundo niya. Pagkatapos ng emosyonal na sandali, naupo si Manang Rosa sa driver's seat ng kotse. Ang kamay ay nanginginig habang hawak ang manibela, hindi pa siya makapaniwala. Kotse, sariling kotse, para sa kanya. Manang, sabi ni Manny nakatingin sa bintana, try mo, i-start mo. Boss, takot ako, amin ni Rosa. Paano kung masira ako? Hindi mo masisira yan. At kahit masira, okay lang. Kotse mo yan. Pwede mong gawin ang gusto mo. Pero boss, Rosa, sabi ni Jinky lumapit sa bintana, marunong ka na. Tinuruan ka na ng driving instructor namin secretly. Alam mo na kung paano. Kaya mo yan. Nanlaki ang mata ni Rosa. Alam nyo, tumango silang dalawa. Ngumingiti. Oo, alam namin, sabi ni Manny. Kaya nga tinuruan ka namin para pagdating ng araw na ito, ready ka na. Tumulo ang luha ni Rosa ulit. Sobra na po kayo. Sobra na talaga. Wala pang sobra pagdating sa iyo, Manang, sabi ni Manny. Ngayon mag-drive ka na. Dalhin mo kami sa first ride mo. At sa mababang loob, in-start ni Rosa ang makina. Tumunog ang engine, smooth, tahimik, perpekto. Oh my God, bulong ni Rosa. Totoo nga. Kotse ko nga. Kotse mo nga, sabi ni Manny nang umingiti. Ngayon, let's go. Ang kauna-unahang biyahe, unang biyahe ni Rosa, mula sa bahay nila sa Forbes Park papunta sa simbahan sa Makati, simple lang. Pero para kay Rosa, ito ang pinaka-special na biyahe ng buhay niya. Habang nagmamaneho, tahimik siya, focused, kinakabahan, pero masaya. Manang, okay ka lang? Tanong ni Jinky mula sa passenger seat. Okay po ako, ma'am, sagot ni Rosa. Kinakabahan lang. Baka po may mabangga ako. Dahan-dahan lang. Walang nagmamadali. At dahan-dahan nga si Rosa, 20 kilometers per hour. Sobrang bagal. Pero okay lang. Dahil ito ang unang beses niya. Habang nagmamaneho, naalala niya ang lahat. Ang mga tao na nag-commute siya. Sumakay ng jeep, trike, bus. Minsan naglakad pa dahil walang pamasahe. Ang mga beses na nabasa siya sa ulan. Ang mga beses na napagod siya magdala ng mabibigat na gamit. At ngayon may sarili na siyang kotse. Manang, sabi ni Manny mula sa backseat. Alam mo ba kung bakit kita binigyan ng kotse? Hindi ko po alam, boss, sagot ni Rosa. Ang mata ay nakafocus pa rin sa kalsada. Dahil deserve mo. Dahil 30 taon kang nagsakripisyo para sa pamilya ko. Dahil never kang nagreklamo. Never kang humingi ng kahit ano. At dahil mahal kita, Manang, mahal ka namin. Hindi na nakapagsalita si Rosa, umiiyak na naman siya. Pero itong beses iyak ng kaligayahan. Pagdating nila sa simbahan, bumaba sila. Pumasok si Rosa, tumayo sa harap ng altar. At nagpray ng mabuti. Dear God, bulong niya, umiiyak. Salamat. Salamat sa blessing na ito. Salamat sa pamilyang binigay mo sa akin. Hindi ko po deserve, pero salamat po talaga. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo, lahat ng luha, sulit lahat.
Pagkatapos ng prayer, bumalik sila sa kotse. At sa biyahe pa uwi, si Rosa ay mas confident na. Mas mabilis na ang takbo. Mas komportable na. Manang, ang galing mo na, sabi ni Jinky, proud. Salamat po, ma'am. First time ko po, pero masaya po ako. At marami ka pang beses na magagawa ito, sabi ni Manny. Dahil kotse mo yan, pwede mong gamitin kahit saan, kahit kailan. At ngumiti si Rosa, isang ngiting puno ng pag-asa, puno ng kaligayahan, puno ng gratitude. Ang reaksyon ng ibang mga kasambahay. Pagdating nila sa bahay, may mga kasambahay na naghihintay, ang mga katrabaho ni Rosa sa bahay. Manang Rosa, totoo bang binigyan ka ni Boss Manny ng kotse? Tanong ni Ate Nena, ang cook. Sagot ni Rosa nahihiya. Binigyan niya ako. Wow, ang swerte mo naman. Manang, deserve mo yan, sabi ni Kuya Lito, ang driver. Matagal ka nang nagtatrabaho dito at mabait ka sa lahat. Oo mga manang, sabi ni Ate Bing, ang labandera. Palagi ka naming nakikitang tumutulong kahit pagod ka na. Deserve mo yan. Pero may isa na hindi masaya, si Kuya Tony, ang gardener. Tahimik siya. Nakatingin lang sa kotse na may halong inggit sa mata. Sana all bulong niya, pero rinig ni Rosa. Lumapit si Rosa sa kanya. Kuya Tony, okay ka lang? Oo naman manang, sagot ni Tony, pinilit na nang umiti. Masaya ako para sa'yo. Pero alam ni Rosa na hindi totoo. Alam niyang may inggit at naintindihan niya. Dahil kung siya ang nasa posisyon ni Tony, baka ganun din ang nararamdaman niya, kaya sa gabi kinausap ni Rosa si Manny. Boss, may tanong po ako. Ano yun manang? Bakit po ako? Bakit ako ang binigyan ninyo ng kotse? May iba pa pong mas deserving. Tumingin si Manny sa kanya seryoso. Manang, walang mas deserving kaysa sayo. Mabait lahat ng kasambahay namin. Tumutulong lahat sila. Pero ikaw ang nandito mula pa noon. Ikaw ang nag-alaga sa akin nang mahirap pa ako. Ikaw ang nagstay kahit wala akong maipapasahod. Ikaw ang tunay na part ng pamilya ko. Tumulo ang luha ni Rosa. Salamat po, boss. At alam ko na may ibang naiinggit, patuloy ni Manny. Pero hindi ka dapat magsisi. Deserve mo yan. At kung may problema sila, kakausapin ko. At ginawa nga ni Manny kinabukasan, tinawag ni Manny ang lahat ng kasambahay sa living room. Gusto ko kayong kausapin, sabi niya, seryoso ang muka. Alam kong may nakakarinig ng chismis tungkol sa kotse na binigay ko kay Manang Rosa. May nagsasabi na unfair. May nagsasabi na bakit siya lang. Tumahimik ang lahat. Kuya Tony ay yumuko. Kaya gusto kong linawin, patuloy ni Manny. Una, mahal ko kayong lahat. Lahat kayo ay importante sa pamilya ko. Pero ang ginawa ko para kay Manang Rosa, hindi lang dahil sa trabaho niya, dahil sa 30 taon niyang paglilingkod, 30 taon na walang reklamo, walang hininging kapalit. At kung may isa man sa inyo na makakarating sa ganong tagal, ng ganong dedikasyon, gagawin ko rin ang pareho. Tumango ang iba. Pero si Tony nanatiling tahimik. Kuya Tony, tawag ni Manny. May problema ka ba? Napatingin si Tony na bigla. Wala po, boss. Kasi kung meron, pwede mo akong kausapin. Hindi ako galit. Naiintindihan ko kung naiinggit ka, pero gusto kong maintindihan mo, hindi ito competition. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas deserve. Ito ay tungkol sa pagkilala sa taong nagsakripisyo ng buhay niya para sa pamilya ko. Yumuko si Tony. Pasensya na po, boss. Oo po, nainggit ako kasi matagal na rin po akong nagtatrabaho dito. 10 taon na po. At minsan pakiramdam ko hindi ninyo napapansin. Lumapit si Manny, nilapitan niya si Tony. Tony, sorry kung naramdaman mo yan. Pero alam mo, napapansin ko ang trabaho mo. Ang ganda ng garden natin dahil sa'yo. Ang linis ng paligid dahil sa'yo. At kung hindi ka nag-aalaga ng mga halaman, mas pangit ang bahay natin. Tumingin si Tony, may luha na sa mata. At alam mo, patuloy ni Manny, balang araw pag dumating ang oras, maalala ko rin yung sakripisyo mo. Hindi ko kayo makakalimutan. Dahil parte kayo ng pamilya ko. At sa sandaling iyon, tumango si Tony, ngumiti at nag-thank you. At natapos ang tension. Ang unang solo drive 1 linggo pagkatapos nagdesisyon si Rosa na mag-drive mag-isa. Walang kasama. Gusto niyang maramdaman ang kalayaan. Manang, sigurado ka na? Tanong ni Jinky. Baka mahirapan ka. Okay lang po, ma'am, sagot ni Rosa. Gusto ko lang pong subukan. Sige, pero pag may problema, tawagan mo kami agad. Opo. At umalis na si Rosa. Ang destinasyon, ang probinsya niya sa Batangas, 3 oras ang layo. Habang nagmamaneho, ang puso niya ay puno ng excitement. Ito ang unang beses niyang mag-drive ng malayo.
Ito ang unang beses niyang umuwi sa probinsya gamit ang sariling sasakyan. Tuman siya sa Slexu sa Lipa sa mga kalsadang puno ng alaala. At sa bawat kilometro, lalong lumalaki ang ngiti niya. Thank you Lord, bulong niya. Thank you Boss Manny. Thank you sa lahat. Pagdating niya sa probinsya, tuwang-tuwa ang mga kapatid niya. Ate Rosa, may kotse ka na? Sigaw ng bunso niyang kapatid, si Linda. Oo, sagot ni Rosa, proud. Binigay sa akin ni Boss Manny. Wow. Ang bait naman niya. Oo, sobrang bait. Kaya mahal na mahal ko siya. Pumasok sila sa bahay, isang maliit na kubo, luma na pero puno ng alaala. Ate, kumusta na sa Manila? Tanong ni Linda. Okay naman, masaya at sobrang blessed ako. Nakita ko nga, may kotse ka na. Sino pa ba ang kasambahay na may kotse? Ngumiti si Rosa. Hindi ito dahil sa swerte, Linda. Dahil ito sa 30 taon kong paglilingkod. Dahil ito sa sakripisyo ko. Ate, proud kami sa'yo, sabi ni Linda yumakap sa kanya. At salamat kasi kahit malayo ka, nag-aalaga ka pa rin sa amin. Umiyak si Rosa. Kasi mahal ko kayo. Kayo lang ang pamilya ko. At sa gabing iyon, nag-celebrate sila. Simple lang, lechon manok, pancit, soft drinks. Pero para kay Rosa, ito ang pinakamasayang celebration ng buhay niya. Dahil sa wakas, may napapatunayan na siya. May narating na siya. May sarili na siyang sasakyan. At hindi na siya yung babaeng walang-wala. Hindi na siya yung babaeng nagsakripisyo lang. Ngayon siya ay babaeng may dignidad, may halaga, may kinabukasan. Dalawang buwan pagkatapos ng gift, may nangyaring hindi inaasahan. Isang hapon nag-grocery si Rosa gamit ang kanyang kotse. Madaming binili. Para sa bahay, para sa mga anak ni Manny, para sa sarili niya. Masaya siya, kontento, pauwi na. Pero habang nagmamaneho sa EDSA, biglang may motorcycle na humarang. Napilitan siyang preno ng malakas. Sumigaw siya. Huminto ang kotse. Pero ang likod nabangga ng isang taxi. Oh my God. Sigaw ni Rosa nanginginig. Bumaba siya, tumingin sa likod ng kotse. May gasgas, may dent. Hindi malaki pero halata. Lumapit ang driver ng taxi, galit. Ate, bakit ka nagpreno ng ganyan? May humarang po sa akin. Hindi ko kasalanan. Kasalanan mo yan. Dapat bantayan mo ang daraanan mo. Pero sir, babayaran mo yan. Nasira ang harap ng taxi ko. At nag-away na sila. Maraming tao ang nanonood. May mga kumuha ng video. At si Rosa naiiyak na. Hindi alam ang gagawin. Kinuha niya ang phone niya, tumawag kay Manny. Boss, may nangyari po, sabi niya umiiyak. Manang ano? Okay ka lang ba? Nabangga po ako. May dent sa kotse. Hindi ko po sinasadya. Manang tahimik, putol ni Manny, kalmado ang boses. Okay ka ba? May nasaktan ba sa'yo? Wala po boss, okay lang po ako. Yan ang importante. Ang kotse pwedeng ayusin. Ikaw hindi. Nasaan ka? Sa EDSA po, malapit sa Guadalupe. Stay there. Papuntahin ko si Kuya Lito. At ako rin pupunta ako. Boss, hindi na po kailangan pupunta ako. Hintayin mo ako. At ibinaba na ni Manny ang phone. Pagdating ni Manny, kinausap niya ang driver ng taxi, ang mga pulis na dumating at si Rosa. Manang tara, upo ka muna. Sabi ni Manny, inalalayan si Rosa papunta sa gilid. Boss, pasensya na po talaga, sabi ni Rosa. Umiiyak pa rin. Hindi ko po sinasadya. May humarang po kasi, alam ko Manang. At hindi mo kasalanan. Aksidente lang yan. Nangyayari yan. Pero boss, nasira po ang kotse. Kotse lang yan Manang. Pwedeng ayusin. Ang mahalaga ligtas ka. Umiyak si Rosa ng malakas. Boss, takot na takot po ako. Akala ko po magagalit kayo. Akala ko po kukunin niyo na ang kotse. Yumakap si Manny sa kanya. Hindi Manang. Hindi ako galit at hindi ko kukunin ang kotse. Kotse mo yan. Ikaw ang may-ari at kahit masira, aayusin natin. Pero ikaw kailangan mong maging matapang. Kailangan mong ituloy ang pag-drive. Dahil kung titigil ka dahil sa takot, walang mangyayari. Tumango si Rosa, humihikbi pa rin. At sa sandaling iyon, na-realize niya, si Manny ay hindi lang employer niya. Siya ay tunay na pamilya na. Ang pag-ayos at pagbabalik dinala ang kotse sa repair shop. 3 araw para ayusin ang dent at gasgas. At sa loob ng 3 araw na yon, hindi mapalagay si Rosa. Manang, bakit ka nag-aalala? Tanong ni Jinky. Inayos na nga. Alam ko po ma'am, pero takot na po ako mag-drive ulit. Bakit? Baka po may mangyari ulit. Baka po mas malala pa. Lumapit si Jinky, hinawakan ang kamay ni Rosa. Manang, alam mo lahat ng drivers ay may naging aksidente, kahit si Kuya Lito, kahit si Boss Manny.
Pero hindi sila tumigil. Kasi alam nila na part ng learning ang pagkakamali. At kung titigil ka dahil sa takot, hindi ka matututo. Pero manang bigyan mo ang sarili mo ng chance, subukan mo ulit. Kasi deserve mo yan. Deserve mo ang kalayaang dulot ng pag-drive. At sa mga salitang iyon, nag-sink in kay Rosa. Tama si Jinky. Kailangan niyang subukan ulit. Pagkatapos ng 3 araw, hinakot si Rosa ang kotse. Kintab na kintab parang bago ulit. Lumapit siya, hinawakan ang manibela, huminga ng malalim. Kaya mo yan, Rosa, pulong niya sa sarili. Kaya mo yan. At in-start niya ang makina, unang biyahe pagkatapos ng aksidente. Mula lang sa bahay papunta sa palengke. Simple lang. Maikli lang. Pero importante. Habang nagmamaneho, nanginginig pa rin ang kamay niya. Pero itong beses, hindi siya sumuko. Itong beses, itinuloy niya. At nang makarating siya sa palengke, safe, walang problema, napangiti siya. Kaya ko pala, bulong niya. Kaya ko pa. At bumalik siya sa bahay. Proud, masaya, at mas confident na. Ang inspirasyon sa iba dahil sa kwento ni Manang Rosa, nag-viral sa social media. May mga tao na nag-post ng pictures ng videos ng testimonies. Grabe, si Boss Manny, binigyan ng kotse ang kasambahay niya. Ang galing naman. Sana all may boss na ganyan. Ito yung tunay na good employer. At dahil doon, maraming tao ang nag-reach out kay Manny, nag-share ng kanilang mga kwento. May isang employer na nag-message, Sir Manny, inspired po ako sa ginawa ninyo, kaya ako rin binigyan ko ng bonus ang kasambahay ko at nag-thank you siya ng sobra. Salamat po sa inspiration. May isa pang nag-share, Sir, dahil sa kwento ni Manang Rosa, nagdesisyon ako na i-appreciate ang mga taong tumutulong sa akin. Kasi dati, hindi ko sila pinapansin. Pero ngayon nakikita ko na sila. At dahil sa mga mensaheng iyon na-realize ni Manny, ang simpleng gawa niya ay may ripple effect. Hindi lang si Rosa ang nabago, pati ang iba na-inspire. Love, sabi niya kay Jinky isang gabi. Alam mo, akala ko noon, ang pagtulong ay para lang sa taong tinutulungan mo. Pero ngayon, na-realize ko, ang pagtulong ay nag-inspire sa iba na tumulong din. Ngumiti si Jinky. Yan ang power ng kindness, love. Hindi lang isa ang nabago, marami. At sa sandaling iyon, nagdesisyon si Manny, gagawa siya ng programa, hindi lang para kay Rosa. Para sa lahat ng mga kasambahay, drivers, gardeners at lahat ng mga taong nagtatrabaho ng mababa ang sahod pero mataas ang dedikasyon. 3 buwan pagkatapos ng viral moment, nag-announce si Manny ng bagong programa, Pacquiao Cares for House Helpers Program. Ang goal, tumulong sa mga kasambahay sa buong Pilipinas. Bigyan sila ng insurance, medical benefits, training programs at retirement funds. Mga kaibigan, sabi ni Manny sa press conference, nakita ninyo ang kwento ni Manang Rosa. Pero siya lang ba ang deserve ng tulong? Hindi. Marami pang mga Rosa sa buong bansa. Mga taong nagtatrabaho ng walang reklamo. Walang benefits, walang security, at gusto kong tulungan sila, lahat. Pumalakpak ang mga tao. Umiiyak ang iba. Ang programa na ito, patuloy ni Manny, ay para sa lahat ng mga kasambahay na nagtatrabaho ng hindi bababa sa 10 taon. Bibigyan natin sila ng health insurance para sa buong pamilya nila, retirement fund para sa kinabukasan nila, skills training, para makapag-advance sila sa career legal support, para protektado sila laban sa abuse. At kung may employer na gustong sumali sa programa, pwede nilang kontakin ang foundation ko at tutulungan natin ang mga kasambahay nila. At nag-boom ang programa sa loob ng 6 na buwan. Umabot na sa 5,000 kasambahay ang nakabenefit at patuloy pang lumalaki ang pagkilala kay Manang Rosa. Pero sa gitna ng lahat ng success na yon, si Rosa ay nananatiling humble. Hindi siya nagmayabang, hindi siya nagbrag, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho. Patuloy pa rin siyang nag-aalaga sa pamilya Pacquiao. Manang, sabi ni Manny isang araw, alam mo, pwede ka nang mag-retire. Sapat na ang benefits mo. Sapat na ang naipon mo. Ngumiti si Rosa. Boss, hindi pa po ako ready mag-retire. Mahal ko pa po ang trabaho ko. Mahal ko pa po kayong alagaan. Pero Manang, may edad ka na. Dapat magpahinga ka na. Magpapahinga na po ako pag ready na ako, boss, pero ngayon gusto ko pa pong magtrabaho. Kasi masaya ako dito. Kasi pamilya ko kayo. At sa mga salitang iyon, na-realize ni Manny ang tunay na yaman ay hindi ang pera. Ang tunay na yaman ay ang relasyon, ang pagmamahal, ang connection. 1 taon pagkatapos may special event, ang Pacquiao Cares Awarding Night kung saan kinikilala ang mga kasambahay na nag-serve ng mahabang panahon. At ang guest of honor,
si Manang Rosa. Nang tawagin siya sa stage, tumayo ang lahat, nag-standing ovation. Umiiyak siya, hindi makapaniwala. Manang Rosa, sabi ni Manny sa microphone, hawak-hawak ang kamay niya. Ikaw ang dahilan kung bakit nagsimula ang programa na ito. Ikaw ang inspirasyon. At sa ngayon gusto kong bigyan ka ng special recognition. Inilabas ni Manny ang isang plaque. Rosa Mendoza, 30 years of faithful service. A true hero. Umiyak si Rosa ng malakas, yumakap kay Manny at sa harap ng daan-daang tao sinabi niya, Salamat po, boss. Hindi ko po deserve ang lahat ng ito, pero salamat po sa pagkilala. Salamat po sa pagmamahal. At salamat po kasi ginawa ninyo akong parte ng pamilya ninyo. At sa sandaling iyon, lahat ng tao sa venue ay umiiyak dahil nakita nila ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Walang kapalit, walang kondisyon, walang hangganan. Ang huling biyahe 5 taon pagkatapos ng araw na yon, tumanda na si Manang Rosa. Nagkasakit siya, heart failure, dinala siya sa ospital. At doon, sa huling mga araw niya, nandoon ang buong pamilya Pacquiao. Manang lalaban ka pa, sabi ni Manny, hawak ang kamay niya. Boss, bulong ni Rosa, hirap nang magsalita. Salamat po sa lahat. Salamat po sa pagmamahal ninyo. Manang, maraming salamat din sa iyo. Dahil ikaw ang nag-alaga sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Ngumiti si Rosa. Boss, gusto ko lang pong sabihin, yung kotse, pinaka-best gift ko yon. Pero mas best pa, yung pagkilala nyo, yung pagmamahal nyo. Yun ang tunay na regalo. At huminga siya ng malalim. At sa sandaling iyon, nakatulog na siya. Peaceful, masaya, kontento. Ang legacy si Manang Rosa ay namatay sa edad na 58. Pero ang legacy niya ay patuloy na nabubuhay. Ang kotse na binigay ni Manny, inidonate sa foundation, ginagamit ngayon para sa medical missions sa probinsya. Ang kwento niya, patuloy na nag-inspire sa libu-libong tao. At ang programa na nagsimula dahil sa kanya, umabot na sa 10,000 beneficiaries. Sa libing ni Rosa, nagsalita si Manny sa harap ng lahat. Mga kaibigan, sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Si Manang Rosa ay hindi lang kasambahay. Siya ay pamilya. Siya ay hero. At ang ginawa niya sa loob ng 30 taon ay hindi ko kailanman makakalimutan. Tumigil siya, huminga ng malalim. At sa lahat ng mga kasambahay dito, sa lahat ng mga taong nagtatrabaho ng tahimik, walang reklamo, walang papuri, alam kong nakikita ko kayo. Alam ko ang sakripisyo ninyo. At sana, sa sarili kong paraan nakatulong ako sa inyo. Kahit papaano. At pumalakpak ang lahat, umiiyak. Epilogo, ang tunay na yaman. Ngayon, 10 taon pagkatapos, nakatayo si Manny sa harap ng grabe ni Manang Rosa. Dala niya ang bulaklak at ang alaala ng babaeng nag-alaga sa kanya. Manang, bulong niya, salamat. Salamat sa lahat at sana proud ka sa akin. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang nandoon si Rosa, ngumingiti, proud, masaya. As mensahe ng kwento. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa kotse, hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkilala, sa pag-appreciate, sa pagmamahal. Sa mundo na ito maraming mga Rosa. Mga taong nagtatrabaho ng tahimik, nagsasakripisyo, nag-aalaga sa iba, pero hindi sila nakikita, hindi sila napapansin. Kaya ngayong araw tingnan mo ang paligid mo. Tingnan mo ang mga taong tumutulong sa iyo. Ang kasambahay mo, ang driver mo, ang guard, ang tindera, lahat. At sabihin mo, salamat. Dahil sa simpleng salitang iyan, baka mabago mo na ang buhay nila. Baka maramdaman nila na may halaga sila. Baka maramdaman nila na may nakakakita sa kanila. At sa huli ng araw, iyon ang tunay na yaman, hindi ang pera, kundi ang pagmamahal na ibinibigay mo. At ang pagmamahal na natatanggap mo. Ang tunay na kampeyon ay hindi nasusukat sa laban na nanalo mo. Nasusukat ito sa bilang ng buhay na binago mo. Manny Pacquiao, salamat sa pagbasa. Sana naantig ang iyong puso. Sana na-inspire ka. At sana sa sariling paraan mo, naging Rosa ka rin. Isang taong nag-aalaga, nagsasakripisyo at nagmamahal ng walang hinihinging kapalit. Dahil iyon ang tunay na kahulugan ng pagiging tao. Mabuhay ang mga Rosa ng mundo.